Sa nakaraang video ay natapos tayo na kung saan ay may kung sino sa Clear Moon Pavilion ang galit na sinasabi sa kanyang mga kasamahan na hindi na nito gusto pa ang magtrabaho sa lugar na ito kaya naman ay aalis na siya dito. Matapos ay sabi nito sa kanyang isip na ang kanyang tanging pangarap na mayroon siya magmula ng bata pa ito, ay ang maging isang cook na may kakayahang makapagluto, na kung saan ay ang mga tao mula sa lahat ng dako ng mundo ay masisiyahan sa mga pagkain na kanyang gagawin. Kaya naman ay nagtungo ito sa Clear Moon Pavilion upang dito simulan ang kanyang mga pangarap, ngunit sinigawan naman siya ng Clear Moon Pavilion's head cook na si Lita Egang at tinatanong kung talaga ba nais nitong maging isang cook. Matapos ng ilang minutong pagsusuri dito, ay sinabihan naman siya nito na kukunin niya siya bilang isang utusan. Kaya naman ay subukan nitong umakyat sa ranggo magmula sa ibaba pataas. Sa nangyari ay labis naman niya itong ikinatuwa. Sabi nito na noong una siyang nakapasok sa Hangzhou's restaurant na kung saan matatagpuan ang mga masasarap na pagkain, ay sa tingin niya na dito na mag-uumpisa ang kanyang mga pangarap. Kaya naman ay magmula sa paglalampaso ng sahig, sa pag-iigib ng tubig na ginagamit sa kusina, sa paghihiwa ng mga sangkap na gagamitin sa pagluluto, hanggang sa mag-umpisa na ito sa kanyang pagluluto. Kahit siya ay nag-umpisa sa pinakaibaba, ay inasahan nito na balang araw ay siya ay tatawagan bilang isang cook, kaya naman ay ginawa nito ang lahat ng kanyang makakaya habang nagsasaya sa lugar na ito. Ngunit isang gabi, habang siya ay abala sa pagbabalat ng mga sangkap, ay narinig nito ang kanilang head cook na nagtatanong sa kanyang sarili na kung mayroon pa bang ibang paraan upang ang kanyang ginagawa ay sumarap. Matapos nitong maamoy ito ay napasabi siya na totoong ang niluluto nito ay hindi masarap, kaya naman ay agad nitong nilapitan ang kanilang head cook, habang napapasabi ito na ang bagay na ito ay seryoso at talagang napakahirap. Nang bigla naman na may inilagay na mga sangkap ang binata sa kanyang niluluto, kaya naman sa gulat nito ay tinanong niya ang binata na kung anong ginagawa nito, at kung bakit ito inaabala ang pagluluto niya. Matapos ay naiinis siya nitong pinaalis dahil sa hindi naman nito alam ang kanyang mga ginagawa. Ngunit matapos naman natikman nito ang ginawa ng binata sa kanyang pagluluto, ay bigla naman itong napahinto sa kanyang sinasabi, kaya naman ay napalingon siya dito at sinabi na imposibleng magawa niya iyon, at mukhang ang bastardong iyon ay mayroon ding magandang panlasa, kaya naman ay nag-umpisa na itong magalit sa binata dahil sa di malamang dahilan. Kaya naman mula sa tag-init, hanggang sa taglamig ay nagawa nitong matagalan ang lahat sa lugar na iyong ng 3 taon ng ganun na lamang. Nang dumating ang araw ng nominasyon para sa susunod na assistant cook, ay hindi naman naalis sa kanyang muka ang labis na pagkadismaya at galit dahil matapos nitong gawin ang lahat ay sa ibang tao ito ibibigay. Sabi nito na halos 3 buong taon ay tanging ang kanyang mga niluluto lamang ay ang tanging paraan na gusto lamang nilang gawin, matapos ay dinuro nito ang head cook at sinabi na kung sa tingin ba nito ay hindi niya alam kung ano ang nasa isip nito. Sa nangyari ay nagulat naman ang lahat sa iniasta ng binata sa kanilang head cook, kaya naman ay galit nitong iniuutos na ilabas na nila ito sa kanilang kusina. Sabi naman dito ng binata na sinunod niya ang payo ng kanyang kaibigan na magpatuloy sa kabila ng pagtutol at hindi nito pagsunod sa kanyang mga magulang na tumigil na lamang ito sa kanilang tahanan. Sa pakiramdam niya ay para siyang tumatakas mula sa kanyang tirahan at pinasok ang Clear Moon Pavilion at ginawa ang lahat ng kanyang makakaya upang matuto dito, kahit pa ito ay isang spicy Sichuan food, Shanghai food na mayroong masarap na lasa, sweet and sour spare ribs o di kaya ay ang crispy scallion pancakes. Ang lahat ng mga ito ay nagawa na niyang matutunan sa loob ng Clear Moon Pavilion. Ngunit ngayon ay imbis na siya, ay nagawa nitong inomina ang bagong cook na wala pang halos na kalahating taon na nagtatrabaho dito upang maging isang assistant cook. Nang bigla naman na may pumasok na mga gwardya ng Clear Moon Pavilion sa loob ng kusina at tinatanong na kung ano ang nangyayari sa kanila dito. Dahil narinig nila mula sa labas na may kung sino ang nagsasanhi ng kaguluhan at ayon sa kanilang narinig ay ito ay ang isang cook na 3 taon nang naninilbihan sa kanila, ngunit hindi naman siya pinakinggan ng binata bagkus ay nagpatuloy pa sa kanyang ginagawang pagwawala, kaya naman ay napasabi na lang ang gwardya na matigas talaga ang ulo ng isang iyon, at tinanong ang mga tao sa loob na kung anong rason kung bakit siya nagkakaganito.
Nang bigla naman na nagsalita ang head cook at sinabi na sakto lamang ang kanilang pagdating, kaya naman ay kuhanin na nila ang lalaking iyon at tanggalan nila ito ng kanyang dalawang kamay. Napatanong naman ang gwardya na kung talaga ba na kailangan nilang tanggalin ang dalawa nitong kamay. Sinang-ayunan naman ito ng head cook at sinabi na upang hindi na nito pa magawa ang makapagluto, sa narinig na utos na ito naman ng head cook ay bigla siyang natigilan. Matapos ay galit na tinanong ng head cook na kung ano pa ba ang kanilang hinahantay, sa isip naman ng gwardya na dahil sa ang head cook ang tunay na awtoridad sa loob ng inn ay hindi nito basta-basta na lamang na hindi ito gawin, kaya naman ay napasabi na lang ito na kung ganon ay sa tingin niya ay wala na silang ibang magagawa pa. Ngunit bigla naman na sumigaw ng malakas ang binata, at sinabihan ang mga ito na huwag lalapit sa kanya dahil sa papaslangan niya silang lahat. Sa nangyari ay natawa naman ang gwardya at napasabi na hindi ito matatakot kahit pa may hawak itong isang kutsilyo, dagdag pa nito na kung hindi ba nito naisip na maling bagay ang nagawa nitong kunin dahil sa isa lamang itong balde na may lamang tubig. Sa nangyari ay napaisip naman dito ang binata at tumingin sa kanyang paligid, at agad nitong napansin ang kumukulong mantika sa kanyang malapit, kaya naman ay sinabihan niya ang mga ito na binalaan na niya sila. Matapos ay lakas loob naman nitong itinapon ang balde na may lamang tubig sa kumukulong mantika at agad na tumakbo palayo. Sa nakitang ginawang ito naman ng binata ay nagtataka ang mga gwardya, ang mga kasamahan nito sa kusina, at maging ang kanilang head cook sa ikinilos nito. Ngunit nang nagawa ng tumama ng tubig sa kumukulong mantika, ay agad naman na nagtalsikan ito upang ang lahat ay mapasalag, dahil sa tumatalsak ang lahat ng mga ito sa kanilang mga katawan. Sa ginawang ito ng binata ay galit naman ang kanilang head cook at sinasabihan ng mga gwardya na agad nilang sundan ito, ngunit bigla naman na nagtalsikan sa kanyang muka ang mga mantika upang magawang mapatigil ito sa kanyang pagsasalita. Habang nagaganap ang kaguluhan sa loob ay ginamit naman niya itong pagkakataon upang magawang makalabas sa lugar, at habang papalabas ay sa isip nito ay napapasabi siya na ang una ay kailangan na muna niyang makalayo sa lugar na ito anuman ang mangyari, nang bigla naman itong natigilan, dahil sa may kung sino ang hamarang sa kanyang harapan. Matapos nitong huminto, ay tinanong naman siya nito na kung saan sa tingin nito siya pupunta. Sa gulat dahil sa laki ng taong nasa kanyang harapan ay hindi nito napigilan ang kanyang sarili upang manginig sa takot, dagdag pa nito na alam naman siguro niya na kung ano ang sasapitan niya ngayon. Sa isip naman ng binata na ang taong ito ay si Choluo, isang tao na nagtataglay ng labis na lakas at may kakayahang bumuhat ng 60 kilo ng tanso gamit lamang ang kanyang isang kamay. Halos lahat ng mga martial artists sa Jiangho, hindi pa kasama ang mga tulisan na nasa West Lake, ay hindi magagawang manalo sa isang ito ng ganun lamang kadali. Kaya naman ang magawang mahuli ng isang ito, ay tiyak na ang kanyang katapusan. Matapos ay bigla namang may tumama sa kaniyang kung ano, ito ay galing sa kanilang head cook habang pinagmumura siya nito sa malayo at sinasabihan na wala siyang utang na loob para gawin ang bagay na iyon, sa nangyari ay pilit naman siyang pinapakalma ng kanyang mga kasamahan. Nang bigla naman siyang natigilan dahil sa narinig nitong sinabi sa kanya na wala itong talento pagdating sa pagluluto, kaya naman kung ganun ay sasabihin na nito ang kanyang tinatago. Matapos ay sinabi nito sa lahat na ang sekretong sangkap sa kanyang secret cookbook na kung saan ay katabi pa nito sa kanyang pagtulog dahil sa takot itong mawala ang bagay na iyon sa kanya, at kung papaano mamili at gamitin ang mga sangkap ng maayos sa pagluluto, dagdag pa nito na maging kung gaano katagal ito bago ibabad, at kung paano ito gawin upang lumabas ang tamang lasa nito. Sa nangyari ay nagtataka naman itong napapatanong na kung paano niya nalaman ang patungkol doon. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Nang bigla naman na sinabi ng binata na ang lahat ng kanyang kayang lutuin, ay natutunan na niya ang lahat ng ito ilang taon na ang nakakalipas. Sa nangyari ay bigla naman na nagkaroon ng usap-usapan sa paligid dahil sa sinabi ng binatang ito sa head cook ng Clear Moon Inn. Dagdag pa nito na hindi nito tinuturuan ng tama ang kanyang mga bagong sinasanay dahil sa takot na dumating ang araw na mahijitan siya ng mga ito, tapos ngayon ay nais nitong ipaputol ang dalawa nitong mga kamay. Sa naririnig naman na kaguluhang ginagawa ng binata ay hindi naman na natutuwa ang mga gwardya ng Clear Moon Pavilion,
nang bigla naman itong sumigaw ng malakas at sinabi na wala itong pakialam sa Clear Moon Inn, nang bigla naman siyang natigilan dahil sa muling nagsalita ang lalaki sa kanyang harapan dahil sa kanina pa siya nito pinapahinto, kaya naman dahil dito ay napatanong na lang ang binata na kung samobra na ba siya sa kanyang ginagawa. Matapos ay sinabihan naman siya nito na dapat ay umpisa pa lang ay tumahimik na lang ito noong sinabihan siya nito na tumahimik, kaya naman ay agad itong naghanda upang bigyan ng malakas na sapak ang binata, dahil dito ay napatanong naman ito sa kanyang isipan na kung ito na ba talaga ang kanyang katapusan. Ngunit habang takot na takot itong nag-aabang sa kanyang kahihinatnan, ay bigla naman itong nagtaka dahil sa walang kamao ang tumama sa kanya, maging ang malaking lalaki na si Choluo ay nagtataka, dahil sa may kung sino ang nagawang pigilan ang kanyang gagawin sa binata. Nang bigla naman na tumaas ang balahibo nito sa kanyang buong katawan, dahil sa bigla siyang tinignan ng ating bida, kaya naman ay napasabi na lang ang binata na ang mga mata nito ay hindi normal. Matapos ay tinanong naman siya ni Jiang Qirin na kung magaling ba ito pagdating sa pagluluto, na mabilis naman na sinang-ayunan nito at sinabi na kampante siya na sagutin ito lalo na kapag pagdating sa pagluluto, matapos ay sinabi naman ng ating bida na kung ganon ay magtungo ito sa kanyang inn. Sa nangyari ay napasabi naman ng binata na magtutungo ito doon at magtatrabaho para sa kanya. Sa nakitang ito naman ni Jiang Qirin ay sa isip nito ay napapasabi siya na nagugustuhan nito ang kanyang angking katapangan at bilis sa pagsagot. Kaya naman ay sinabi nito sa malaking lalaki na si Choluo na gaya nga ng kanyang nakikita at narinig ay kukunin nito ang binata upang magluto sa kanyang inn, ngunit tinanong naman siya nito patungkol sa pinagmulan ng ating bida. Agad naman siyang sumagot at sinabi na siya ay nagmula sa Hilaga. Sa sagot ni Jiang Qirin ay nilinaw naman nito na kung sa Northern Ning Palace ba ang sinasabi nito o Northern Flower Crimson Pavilion, ngunit hindi naman sumagot pa dito ang ating bida. Kaya naman sinabi ng malaking lalaki na wala itong pake-alam kung kukuhanin niya ang isang ito, ngunit mayroon silang batas at alituntunin na dapat na masunod. Sabi pa nito na hindi niya hahayaan na paalisan lamang ang binatang ito matapos niyang gumawa ng ganong klaseng kaguluhan sa kusina. Matapos ay nagtanong naman si Jiang Qirin dito na kung ano naman ang kailangan niyang gawin dito. Sa isip nito na ang mga mata ng isang ito ay parang matatalas na kutsilyo, dagdag pa niya na isa lamang iyong normal na martial arts na ginamitan ng kanyang kamay upang magawa siyang mapigilan ngunit malakas ito sa kanyang palagay. Kaya naman sinabi nito sa ating bida na kung makakaya nitong makaligtas mula sa kanyang kamao ay hahayaan niyang kuhanin na lang niya ang binatang ito. Sa narinig na ito naman ng kanilang head cook ay bigla naman na nagningning ang kanyang mga mata dahil sa alam niya kung gaano kalakas ang isang Choluo. Maging ang binata ay hindi din makapaniwala sa naririnig nito, kaya naman ay agad nitong binalaan si Jiang Qirin na hindi nito dapat na gawin ang bagay na nais nito dahil sa ang lahat ng nakatanggap ng pag-atake mula sa kanyang kamay ay agad na namamaalam. At sa ngayon ay ang mga taong nagsanhi ng kaguluhan sa lugar na ito kamakailan ay ang lahat ng mga iyon ay napatumba gamit lamang ang isang pag-atake. Ngunit hindi naman pinakinggan ito ni Jiang Qirin at sinabi dito na hahayaan niya itong atakihin siya sa kanyang muka ngunit isang beses lamang, sa nangyari ay napangiti naman ito, kaya naman ay habang naghahanda ay napasabi ito na gusto nito ang kanyang taglay na katapangan kaya naman ay ihanda na nito ang kanyang sarili. Hindi din nagtagal ay malakas naman na tumama ito sa muka ni Jiang Qirin, upang mapalingon ito ng pilit kahit hindi naman niya gusto. Sa nangyari ay bigla naman na napapikit dito ang binata at napasabi na ito na ang kanyang kamatayan. Ngunit nang pagdilat niya, ay nakita lamang nitong dumura lamang ng dugo ang ating bida. Matapos ay pinuri naman ni Jiang Qirin si Choluo dahil sa kahit papaano ay malakas ito sa paggamit ng kanyang kamao. Sa isip naman nito na kahit na pinigilan niya ang kanyang sarili sa ginawa niyang iyon dahil sa baka ikamite ng isang ito sa kanyang harapan, ay nagawa pa din ito na makaligtas sa pagkakapinsala, kaya naman ay napapasabi siya na mukhang ang isang ito ay hindi ordinaryong tao lamang, maging ang binata ay napapasabi sa kanyang isip na tinanggap lamang ng lalaking iyon ang atake mula kay Choluo na parang wala lamang. Kaya naman matapos nito ay tinanong ni Choluo ang ating bida patungkol sa pagkakakilanlan nito, ngunit sinagot naman siya nito na sa tingin niya ay hindi pa sila gaanong nagkakapalagayan ng loob upang makipagpalitan ng pangalan,
kaya naman dahil dito ay sinabi na lang nito ang kanyang pangalan at sinabi na siya ay si Cholwo at tandaan niya ang pangalan nito. Sa nangyari ay tinanguan naman ito ni Jiang Qirin, at agad na tinawag ang binata dahil sa aalis na sila sa lugar na ito, na agad naman niyang sinang-ayunan. Habang pinagmamasdan ng mga gwardya na papalabas ang dalawa, ay nagtanong naman ang mga ito kay Cholwo na kung susundan na ba nila ang mga ito. Ngunit sinabihan na lang niya ang mga ito na kalimutan na ang mga nangyari at bumalik na sa kusina upang agad na makapaglinis dahil sa ang oras ng kanilang pagbubukas ay malapit na agad naman nilang sinang-ayunan. Matapos ay sinabihan naman nito ang mga taga-luto na maging sila ay bumalik na sa loob at mag-umpisa na sa kanilang mga trabaho. Sa nangyari ay nagalit naman dito ang kanilang head cook. Ngunit sabi naman dito ni Cholwo na siya na ang bahala upang makipag-usap sa kanilang manager patungkol sa kung ano ang nangyari sa kanya sa loob. Nang bigla naman na may nagsalita mula sa likudan nito at sinasabi na hindi nito naisip na magagawang makayanan ng isang iyon ang kanyang suntok, at mukhang ang kanyang katawan ay hindi nito naisip na ganun katibay, sinang-ayunan naman ito ni Cholwo ngunit kumpara sa isang matatag na katawan ay wala lamang ang isang iyon. Kaya naman dahil dito ay tinanong naman siya ng manager na kung ang isang iyon ba ay nagmula din sa Jiangho. Sumagot naman ito at sinabi na kung ikukumpara ang martial arts ng isang iyon, ay sa tingin niya na ito ay kung sino na magaling sa pakikipaglaban. Kaya naman napasabi na lang ang manager na kung sa tingin ba niya na ang isang iyon ay nagmula sa mga tulisan. Hindi naman ito sinang-ayunan ni Cholwo. Ngunit sabi nito na hindi pa siya sigurado para sa bagay na iyon, dahil sa tingin niya na siya ang tao na malakas at walang pake kaysa sa isang tulisan. Ngunit sabi naman ng manager na sa tingin niya na ang taong iyon ay dalawa lang ang pinagmulan, at kung hindi sa Jiangho ay sa lugar ng mga tulisan, at ang taong iyon ay talagang nakakamangha. Dagdag pa nito na ang pagkakataon na ito ay sa tingin niya na hindi lamang nagkataon, at ang mga panahon na ganito ay kailangan nilang maging maingat kahit pa sa isang dahon na nalalaglag sa isang puno. Dahil kapag ibinaba nila ang kanilang depensa at mawala sa kung ano ang kanilang mga plano ay magiging isang sakit ito sa ulo, kaya naman ay kailangan niyang tignan ang isang iyon, na agad naman itong sinang-ayunan. Sa Golden Road City naman ay habang naglalakad ang dalawa pabalik ng Storm Inn, ay nagtatanong naman ang binata sa natamong pinsala sa mukha ni Jiang Qirin na kung talaga ba naayos lamang ito, dahil sa ang mga karaniwang mga tao ay napapaslang mula sa pagkakasuntok na iyon ni Cholwo. Masaya naman na sinagot ito ng ating bida at sinabi na talagang ayos lamang ito, dahil sa kung ang suntok na iyon ay magmumula sa kanyang ikaapat na kapatid ay doon pa lang siya mag-uumpisang magalit. Sa binanggit naman na ikaapat na kapatid ni Jiang Qirin ay nagtataka naman ang binata. Kaya naman ay sinabi na lang ng ating bida na naalala lamang niya ang kanyang nakaraan, dahil sa ang lalaking iyon ay kaparehas ng teknik na gaya ng kanyang tinutukoy sa kanyang nakaraan na kanyang itinuturing bilang ang kanyang ikaapat na kapatid. Sa mga narinig naman ng binata ay hindi ito makapaniwala dahil sa ang binabanggit nito na kanyang ikaapat na kapatid ay kasing lakas ni Cholwo ng Clear Moon Inn. Kaya naman sa pagtataka ay tinanong niya ang ating bida na kung pang-ilan naman siya sa tinutukoy nitong mga kapatid. Sumagot naman ito at sinabi na siya ang pinakamatanda sa mga ito, at tinanong ito na kung hindi ba halata sa kanya na matanda na ito, na hindi naman sinang-ayunan ng binata. Dagdag pa nito na kung siya ay ganun kalakas ay bakit hindi nito nagawang labanan ang lahat ng mga iyon, dahil sa hindi magagawang makatama sa kanya si Cholwo kung sakali. Kaya naman ay napatanong siya dito na kung mas magiging madali ang lahat kung nilabanan na lang niya ang lahat ng mga iyon. Sabi naman dito ni Jiang Qirin na siya ang mali sa sitwasyon na iyon dahil sa narinig niya na hindi nito sinunod ang mga pinag-uutos sa kanya sa lugar na iyon, kaya naman ay kinailangan niya na bayaran ang lahat ng kanyang mga ginawang kaguluhan. Dagdag pa ng ating bida na kung sakaling nilabanan niya ang lahat ng mga iyon ay mukhang magiging hindi patas ang lahat para sa kanila. Kaya naman ay sinabihan niya ito na hindi niya kailangan na gumamit ng dahas dahil lamang sa kanyang pagkakasala, dahil kung sakaling mali siya, ay dapat ay agad na itong humingi sa kanila ng kapatawaran, at kung nararapat siyang makatikim ng parusa dahil sa may nagawa itong kamalian ay dapat ay makatanggap din siya ng kagaya ng kung ano ang kanyang nakuha kanina. Sa nangyari ay naintindihan naman ng binata ang lahat ng sinabi sa kanya ng ating bida.
kaya naman ay sa isip nito ay napapatanong siya na kung maari ba siyang maging kagaya ng taong ito. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.